Yun. Hello everyone. Hopefully maraming mag-join. Yan. So kung may mga nanonood po dyan, paki-comment naman po. So ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng mini course. Gagamit tayo ng ChatGPT para makagawa ng mini course. Casual lang naman siya. Wala tayong lesson plan or modules ganon. So casual lang na ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga mini courses ko. So marami siguro sa inyo yung mga nakapag-join na sa mga mini courses ko previously. So kung nakapag-join na po kayo sa mga mini course ko, paki-comment naman po doon sa baba para alam ko. And if you are first time to join my live sessions or yung di pa kayo naka-join sa mga mini course ko, pakilagay po diyan first time sa comment section para ma-recognize ko po kayo. Also, if kung nasa ang bansa po kayo, kung nasa Pilipinas ba kayo or nasa Middle East or nasa ibang bansa, pakilagay naman po kung saang bansa kayo or saang city kayo. So you can see people coming now. Si Ma'am Alma Senido, hello po. And Ma'am Kim May, hello din po. Thank you so much for coming. And yeah, so ganun po yung gagawin natin ngayon. So makikita nyo po na nandito ako ngayon sa system dashboard. Sa mga hindi po nakakalam kung ano yung system, ito pong system kasi it's a CRM platform. Ibig sabihin, Customer Relations Management siya. So pagka CRM, ito yung mga ginagamit ng mga marketers, ng mga business owners para i-promote yung business nila. So marami pong pwedeng gawin dito sa system na to. Hindi lang po doon sa paggawa ng website or paggawa ng mini course, ganun. So, i-ano ko muna sa inyo, i-discuss ko muna sa inyo, ano ba itong system, ano yung mga pwede nating gawin dito, paano natin magagamit itong system para dun sa business natin or para dun sa ano natin sa career natin, kung freelancer man kayo or business owner or self-employed or naghahanap ng trabaho, employed man yan, ganyan. So, magagamit po natin ito. And by the way, pakilagay din na din po sa comment ha, paki gamit po yung comment section natin. So, ilagay niyo po sa comment, ano po yung current na ginagawa niyo? Freelancer ba kayo? Pakilagay freelancer or self-employed, may business kayo, naghahanap ng trabaho or employed, ganun. Ako naman po kasi, ako ay currently employed dito sa UK. Uh, Actually, 3 years ko na ngayon. Nakaka 3 years ko lang dito sa UK noong February 10. Kaya I'm celebrating my third year anniversary here in the UK.
employed ako, pero at the same time, hindi ko pa rin talaga maiwanan itong mga ganito, yung pag-online business, online content creation, ganyan. Kasi before ako pumunta dito, talagang yun na yung ginagawa ko eh. Mula noong 2022, 2021, I think 2021, nung nag-start ako na maggawa ng mga websites, ganyan. And then nag-start na din ako na magturo. And most of my students are with me since 2021. Marami dyan. Paki-comment naman po yung mga student ko na nandyan kung ano, stand to be corrected, to be recognized. Hello din Sir Bernard Docaiso. Hello po. Yan. So, ito po, pwede yung magamit na kung gusto nyo gusto nyo na yung trabaho nyo is mas maging productive kayo, in return, magkakaroon kayo ng mas malakas na chance, mas malaking chance para ma-promote sa trabaho nyo. Or kung may business kayo, at least alam nyo na kung paano i-promote, paano gagawin sa business nyo. Kasi kung mag-hire kayo ng freelancer or employee na gagawa nito para sa inyo, para sa business nyo, mas malaki yung gagastusin nyo. Kasi kung pupunta kayo sa Upwork or sa Fiverr, makikita nyo doon magkano ba ang bayad ng mga web developer or web designer, which is hindi po siya mura. Yun. So, pwede nyo gawing sideline din kung makakagawa kayo ng website or ng Marami dyan yung mga teachers or mga trainers na nakafocus lang sila doon sa pagbibigay ng services, pagbibigay ng teaching nila. And wala na silang time para gumawa ng mini course or platform para sa kanilang mga students, ganun. Hello din po, Cheds Valeza. Yan. So ipakita ko sa inyo kung ano yung magiging possible na na kalalabasan ng mini course na gagawin po natin. Kasi meron na akong mini course na na ginawa. I'll show you guys. Gamitin ko pala yung main account ko. Yan. And then sabi ni Sir Marvin Mira, hello Sir Marvin, sabi niya, nakapunood na ng mini course nyo dati sir, watching from Zamboanga City. Oh, hello po sa mga taga Zamboanga dyan, the city of broken Spanish, sabi niya. Yan, so, punta tayo sa aking CRM. And doon po sa assets and then courses. Meron ako dito mini course. Yan. So, natin to. Ipapakita ko sa inyo paano yung itsura nito. I-view and customize theme natin. Yan. Ganito po yung itsura niya, yung mini course. So, punta tayo sa courses. Teka. Dito na lang sa yung mas comprehensive. Phase 2 na lang ito. Mas okay to. Yan. And then, hello Sir Dennis Bayeng, sabi niya, thanks for the webinar. Watching from Taytay, Rizal. Hello po sa mga taga Taytay, Rizal po dyan. So, ganito, sa courses, ay ganun pa rin. Bakit ganun? Explore. Yan. So, pagka mini course, pwede ka mag-add ng mga different courses, maraming courses na pwede mong i-offer. So, for example, kung magaling kang mag-run ng Facebook ads, kunwari, then pwede kang maggawa ng course for Facebook ads. This pangalawa naman, kung yung siyempre sa Facebook ads, hindi lang naman pag-run ng Facebook ads ang kailangan diyan. Kailangan magaling ka sa copywriting, ganyan. So, pwede kang, for example, dito, Facebook ads course dito. Tapos ito naman is copywriting course. Tapos yung pangatlo naman is sabihin na natin na graphic design course para pagkagagawa ka ng Facebook ads kasi kailangan mo pa rin ng graphic designing para dun sa gagawin mong creatives. Tapos and then pang-apat kunwari is yung sales closing naman. So pwede kang gumawa ng different courses. Ang maganda diyan, kung nahihiya ka magpakita sa camera, pwede ka namang gumawa ng voice over lang, tapos hindi mo kailangan magpakita ng camera. Yung iba pa nga,
May na-enrollan nga ako dati eh. Nag-enroll ako ng Facebook ads course. Kaya pala mura, 500 pesos lang. Lifetime access na yon. Kaya pala mura kasi hindi naman pala siya yung nag-explain doon. Kinuha lang niya sa YouTube. So, ang ginawa niya, nag-compile siya ng mga ng mga videos na about Facebook ads. Nilagay niya sa isang mini course. Tapos, binigay niya yung access. Which is, okay lang din naman for the price na 500 pesos. Parang binigay mo na lang sa kanya na bayad doon sa effort niya na nag-compile ng mga Facebook ads videos. Tapos ginawa niyang mini course niya, 'di ba? Although kung tutuusin, parang dapat hindi okay 'yon, 'di ba? Hindi maganda kasi nga kinukuha niya yung pagkaari ng iba. Pero kung makahanap ka ng meron yung mga videos na PLR yung tinatawag na yung pwede mong angkinin. Pag makahanap ko ng mga PLR na videos, tutorials, then pwede nyong gawin. Yan. So, yan. So, try natin na tignan sa loob naman po ng course. Ng course na yan. So, pagka inopen natin tong ChatGPT Startup, by the way, kung hindi pa kayo naka-join dito sa mini course ko na to, yung ChatGPT Blueprint, nandyan po sa baba. Sa baba po na itong video ko, nandyan po yung link. You can type in your browser and go to that link para makapag-join kayo ng free lang po. So, ito yung laman niya. So, ganyan po siya. So, dito sa baba, nandito yung mga, sa left side, nandito yung mga contents, lessons, ganyan. Tapos, il-upload mo lang yung videos dito. Then, you can promote whatever you want to promote here. So, ito yung maganda. Kahit na free yung ibibigay mo ng mini course, ang kagandahan dyan, is nakukuha mo yung email nila, 'di ba? Yun yung kapalit yung email address nila. And then later on, you can send them an email or doon sa course mo mismo maglagay ka doon ng mga gusto mong ibenta or affiliate products na pwede mong ibenta. Doon ka kikita kahit na libre lang kasi mas madali kang makahanap ng magjo-join sa mini course mo kung libre muna. Then tsaka mo i-offer yung yung mga kailangan nila. Kailangan related din sa mga sa mga students na nag-join. So for example, kung Facebook ads, nagturo ka kunwari ng konti about Facebook ads, kung ano lang yung nalalaman mo, kung paano ka nag-run. Kasi mas maganda dito i-share mo kung ano yung experience mo eh. Hindi mo naman kailangan maging expert para gumawa ng mini course. Parang sa akin, kunwari, kung naglaran ka ng Facebook ads, tapos nakapag-close ka, kunwari nasa real estate ka, no? Tapos naglaran ka ng Facebook ads sa sarili mong business, sa sarili mong real estate job, ganyan. Tapos nakapag-close ka lang ng kahit isa na client. Tapos ang course mo na ngayon, pag gagawa ko ng mini course, sabihin mo lang, paano ako nakapag-close ng aking unang client? Ang target mo dyan is yung mga real estate agent na hindi pa nakaka-first client. Yun yung target mo, which is, kasi galing din ako sa real estate, marami talagang mga agents na nag-agent sila pero wala pa silang mga sales, hindi pa sila nakabenta. Yun, malaking market po yun, kahit one sale lang, no? So yun, hindi mo kailangan na merong 1,000 na sales or 100 sales o nakabenta ka ng million na condominium units, ganyan, para makagawa ka ng mini course. Ang gawin mo lang, meron ka lang meron ka lang yung first step na narating mo, na tingin mo, yung mga ibang tao, hindi pa nila nararating yon. For example, paano ako nakapagluto ng cake doon sa birthday ng anak ko. Ganon. Di ba? Hindi naman kailangang expert kasi sinishare mo lang yung experience mo. Ganon. Then, gawan mo siya ng lesson plan, which is, napakadali na lang ngayon gumawa ng lesson plan or ng structure para ilagay mo doon kasi may ChatGPT na. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano gagamitin si ChatGPT para i-plan natin yung lesson na gagawin natin, yung mga modules, ganyan. So, yan. And ang maganda rin dito, guys, merong comment section. Pwede nyo lagyan ng comment. Sabi ni Sir Marvin, tama kasi kahit anong industry, first sale ang pinaka-issue. Yes po. First sale.
So kung meron kang first sale or siguro first client, ganyan, paano ako nakakuha ng unang client ko, ganyan. Paano ko naka-close ng first client ko? O kaya ano naman, paano ko nakatagal ng 1 taon sa relasyon? Mga ganun ba? Yung mga ano. So marami kayong makahanap ng mga audience. So depende lang talaga sa audience nyo. Always focus doon sa target audience. Ano ba sa tingin nyo yung kailangan, gustong malaman ng mga target audience nyo? Ganun. Yan, sabi ko nga, merong mga comments. So, pwede sila mag-comment. Ang maganda kasi dito sa comment, ito na rin yung magsisilbi na na proof, social proof. Kasi pag makita ng mga tao ay madaming nagko-comment. Lalo na kapag pinupuri nila yung mini course mo, kagaya nito, complete God bless po, sana madami pa kayo matulungan, ganyan. And tignan natin sa pangalawa kasi mas marami sa pangalawa eh. Dito. And pwede sila magtanong sa inyo. And pwede kayo mag-reply dito. O yan, reply. Hindi ko pala na-replyan to. Sorry po. Sa dami kasi. Yan. And pangatlo, meron kayong engagement with your students. So hindi lang yung yung sa video na nanonood sila. Pwede sila magtanong doon, pwede sila mag-leave ng comments nila, ganyan. So yan, kagaya niyan. Galing, salamat Coach Dami Learning, sabi niya. Wow, bravo, ang galing. Thanks po for sharing. So they can yung mga students mo magko-comment sila, and at the same time, meron kang connection with them. And then, later on, kapag meron ka nang gustong ibenta sa kanila na, na tingin mo naman is nakapagbigay ka ng value dun sa free course. And gusto mo, kunwari na, magkaroon ng another level doon sa service na binibigay mo. For example, sabi ko nga kanina, di ba? Kung gagawa ka ng mini course about kung paano ka nakapag-close ng first sale mo, ganon. Then, siguro, since free yon, then gumawa ka ng 7 lessons na short videos, ganyan. And then, ang next na step mo siguro doon sa funnel mo is yung one-on-one na coaching, kunwari. So, magbabayad sila ng 500 per month, ganon, para tutulungan mo sila. Dito mo na ibibigay yung next level na advice sa kanila. Ganon. Yan. Sabi ni Sir Marvin, very interactive kasi visible, sabi niya. Pagka mayroong comment section. Yan. And, aside from that, makikita nila kung mayroon dito kasi, ito 100%, nakikita nyo to, di ba? 100%. Doon sa ng mga students, doon sa kanilang screen, makikita nila doon kung ilang percent na yung natapos nila. So pagka matapos kasi nila yung isang mayroong mag-appear dito complete, sabi niya dito. Kaya nakalagay dito sa instruction ko. To continue to the next lesson, scroll down to the bottom of the page then mark as complete. So dapat i-mark as complete nila 'yon para ma-fill itong percentage na to. Para makikita mo din kasi doon sa dashboard, dito sa student dashboard. Gusto ko ipakita, hopefully walang masyadong dito. May email, hindi ko pwede ipakita. Pero nakita nyo, merong siya. Merong percentage. Makikita mo doon kung sino-sino yung mga nakatapos, kung nasa sang stage sila, ganon. So, gusto ko ipakita pero may mga emails kasi doon. Hindi ko naman siya ma-blur. Pero nyo yun. And then, punta tayo sa doon sa isa. Ito naman yung sa VIP. So ito naman yung next level after nung free mini course ko. Ito na naman yung VIP na meron ng bayad. So dito naman merong workshop. Pwede ka magpa-workshop live or recorded. So ito yung replay, nakalagay dito yung replay ng workshop namin. And then dito may assignment, guys. Ito yung maganda, may assignment. So pwede ka magbigay ng assignment sa kanila. And
Pag masubmit na yung assignment, pwede mong i-approve or i-decline. So, kunwari, kung hindi mo nagustuhan yung assignment tapos mayroon kang ipapa-revise, ganun, merong comment doon, pwede ka mag-comment. Hindi ko rin pwedeng ipakita. Mamaya na lang. Kasi may mga real, ano doon, may mga info sila yung email, tsaka ano. I think pwede yung pangalan eh. Teka, dito sa assignments yan. May email din, hindi pwede. Sorry. Pero maano mo doon, makikita mo doon yung assignments nila, tapos i-check mo, tapos pwede mong i-decline or i-accept. Yan. Tapos, meron din pong certificate. Pwede ka magbigay ng certificate. Nasa na ba yan? Dito. Kasi, pag, nasa na ba? Phase 2, yan. Make money online dito. Ito oh. Nasaan na ba yung certificate dito? Dine-activate ko na kasi. Settings. So, pwede ka magbigay ng certificate. Kapag matapos nila yung isang module, automatic na, merong quiz. After ng quiz, pwede mo silang bigyan ng certificate. Nasaan na ba yun? May quiz kasi eh. Ito. Quiz for this module. Yan. And then after na nila matapos to at makapasa sila, kung depende kung ilan yung ilalagay mo na quiz, then pwede silang magkaroon ng certificate. Automatic na siya na ma-generate. Yan. Sabi ni Sir Marvin, the best way to acquire testimonials through comments, sabi niya. O, tama po. Doon nga ako kumukuha ng mga testimonials eh. Screenshot ko lang yung mga comments nila. Yun. Makakatulong yun kapag pinopromote mo yung mini course mo. Yun. So, pa-share naman po yung live stream natin. Baka marami pang gustong mag-join habang maaga pa. Share naman po. And sa mga nanonood, pa-comment naman po sa comment para alam ko po na nanonood kayo. So, anong susunod natin? Punta tayo ngayon doon na sa paggawa ng mini course. Anong gusto nyong gawin na sample na mini course? Pakilagay naman po sa comment kung ano yung gusto nyong gawin natin na sample na mini course. Sample lang, and then gagawin ko, sasabihin ko kay ChatGPT na gagawa ng structure at plan doon sa mini course na gagawin natin. Then ipapakita ko step by step kung paano natin siya gagawin sa system. Gagamit ako ng sub-account para hindi mahalo doon sa main account ko. Yan. Ito, gamitin natin to. Para walang laman, oh. Tignan nyo, walang laman siya. O, ito pala hindi ko na-discuss. Isa pang maganda rito, pwede kayong, di ba sabi ko kanina, pag mag-offer ka ng free mini course, makukuha mo yung email address nila kasi magsa-sign up sila eh. Ang maganda niyan, kay system din po, meron siyang, papakita ko sa inyo, ito, automations ng email. Nandun na din po siya. So, makakapag-send ka ng unlimited, not limited, depende sa account mo. But, makakapag-send ka ng email na based doon sa actions ng mga nag-enroll. For example, merong nag-enroll sa'yo doon sa free mini course mo. So, pwede kang gumawa ngayon ng broadcast. Ano yun? Campaigns. Itong campaigns, yung campaigns, pwede kang gumawa ng series of emails. For example, email 1. Tapos, gamit ka ng email address mo. Kailangan mo mag-connect kasi ng email address eh. For this, hindi ako nakakonect ng email. Gamitin ko na lang yung main account ko. Para ma-demo ko sa inyo. So, kunwari maggagawa tayo ng campaigns. Ito yung mga campaigns ko currently. And pag gagawa ka, kunwari, enrolled to mini course.
Ang importance nitong email, so select natin yung email ko. Ang importance nitong email marketing is makakapag-send ka ng makakausap mo yung mga yung mga nag-enroll sa So for example, gawa ka ng email 1. So ito yung first day 1 kunwari, day 1. Every day pwede ka mag-send ng email, day 1 or day 2 or every day or every week ganon. 'Di ba minsan may nakakikita kayong ganon na kapag ka nag-sign up ka sa isang bagay, merong marireceive ka na email every day or every week ganon. Tapos nag-send sila ng mga products sa ganon. Kasi pagka nag-join ka or nagbumili ka ng product doon sa sinan nila, meron silang commission ganon. Yan, so pwede kang pag nakuha mo yung email nila, pwede kang mag-send ng email sa kanila. But ito yung pinaka-important dito, yung ethics ng sending ng email. Huwag kang mag-send ng email na hindi related doon sa kung saan sila nag-join sila, kung bakit sila nag-join sila. For example, kung nag-join sila sa iyo because they're interested na malaman kung paano ka nakapag-gain ng first sale mo, then dapat yung mga email mo is only related to that. Huwag kang magsisend ng email about networking or pagbibili ng product na hindi naman related doon sa binigay mo na doon sa opt-in nila kung saan sila nag-opt-in. Kasi baka i-mark ka nila as spam or hindi nila o-open yung email mo, i-ignore nila yung email mo. Pag ganon, pag hindi nila in-open yung email mo, maapektuhan yung email open rate mo. Kapag ka minark spam ka naman, then maapektuhan din po yung delivery ng email mo. So, be careful with that. So, kaya ako naman, kapag ka nagsisend ko ng email, I make sure na talagang yung email na yon is talagang kailangan talaga nila. Hindi yung magsisend lang ako because kailangan ko mag-send ganun. So, kailangan talaga related pa rin doon sa kung saan, bakit sila nag-join. Ganun. So, you can send them an email and then meron din automation dito. Sa ibang ko na siguro, sa ibang videos ko na siguro i-discuss about sa automation kasi medyo mahaba siya. So, automation naman, pwede ka mag-set ng behavior. For example, dito sa workflow. For example ko lang sample. So, example lang. Kunwari, may first trigger kasi. Kunwari, may nag-join. So, action. Yung trigger natin is nag-join siya sa course natin. So, piliin natin yung course. Phase 1 yung free lang. Tapos, full access, create. So, lahat ng nag-join sa mini course natin is magfo-fall siya dito sa ating automation na to, workflow automation. Ngayon, dito natin gagawin yung talagang yung parang merong intelligent na automation. So, kunwari, gusto ko na kapag ka hindi pa sila nag-upgrade doon sa paid mini course ko or sa VIP, is masisendan sila ng emails. Ganon. So, i-click natin itong plus na to and then meron siyang decision. So, yan. Tapos, click natin yung choose filter. Kapag ka paano ba yun? Contact tagged with, kasi pagka nag-join sila, merong VIP, magiging VIP member, matatag sila ng VIP member. So kapag ka hindi natag ng VIP member, pwede na natin siyang dito. Tapos tsaka natin sila i-subscribe sa another campaign yan. Subscribe to campaign, ganyan. So pwede mo siyang gawin. O kaya kung may nag-open ng email, ganyan, decision. Ito email open. Pag inopen niya yung email ko, piliin mo yung email na inopen niya, for example ito. Pag inopen niya yung email na yan. Pag inopen niya yung specific email, meron kang dalawa, yes or no, ano yung action mo. Pag inopen niya dito, ilagay mo dito, mag-send ka ng email. Thank you for reading email, blah 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 blah, ganyan.
Tapos pag hindi naman nyo inopen, siguro mag-send ka ulit ng follow-up email. Baka hindi mo pa nababasa yung previous na email ko, ganon. So, marami kang pwedeng gawin dito sa automation workflow na to. Later on, isang buong ano siguro yan. Isang buong live stream natin siguro yan titignan. Hindi dito kasi medyo mahaba siya. So for now, delete ko to. Yan. So sabi ni Ma'am Melly Rose, sample mini course Digital Marketing Mastery or number 2 AI skills. Okay, ano kaya maganda? AI skills. Pwede rin yung AI skills, Digital Marketing Mastery. Pwede rin yung Digital Marketing Mastery kasi medyo broad siya. So, parang maganda siyang gawan ng mini course. Ganyan. Punta tayo kay ChatGPT. At sabihin natin to Digital Marketing Mastery. Sabihin ko, I want to create a mini course about, kasi paste natin yung sinabi ni Ma'am Melly Rose, Digital Marketing Mastery. Help me write the lesson plan and structure. Yan. Poing. Sintayin natin yung reply niya. Yan. So, sabi niya, great idea. A digital marketing mastery mini course works best when it is beginner friendly, ganyan. So, gumawa siya ngayon ng mini course goal. By the end of the mini course, the student should be able to understand how digital marketing actually works. Structure. Stage 0 orientation. So, introduction natin yan, orientation. Then, foundation. So, bali, ito yung free natin. Ito yung gagawin natin na free module. First module. Then, sa lesson 0, ito na yung lesson 0, welcome and digital marketing reality check. Now, ito, gagawin natin siya ngayon. So, punta tayo kay chat system ulit. Gamit ako ngayon ng sub-account para walang laman. Yan. Sub-account. And punta tayo sa assets and then courses. Yan. And add new course. Lagayan natin dito, tingnan natin, ano yung sinabi niya na ito, Digital Marketing Mastery Mini Course. Yan. Teka. Ilagay natin dito. And pili tayo ng mga templates. Madami na palang templates ngayon. Nung last na gumawa ako, wala pa masyadong templates. Parang dami na pala. Colors lang naman yata yung nag-iba. But, let's see kung ano yung magandang color. Red, pink. Ito na lang, blue. Save. Kailangan natin ng mini course. Digital Mastery na lang. Digital Mini Course. Yan. And save natin. Yan. And then, click natin para mabuksan. Tapos dito, mag-add tayo ng modules. So, add module. So, punta tayo dito. Lagyan natin dito module 1 na lang. Module 1. Save. Tapos add lecture. So in each module, mayroong mga lectures sa baba niya. So lecture, ito yung lesson na. So sa lesson 1 natin, stage 0 orientation lagay natin. Copy. Stage 0 orientation dito. Paste. And then enable comments natin. Pili tayo ng dito ng template. So, piliin ko yung video. And then, save. Yan. Tapos,
Click natin to. Ito yung ginagawa ko para hindi kayo mahirapan later on. Normally, ang ginagawa is mag-add ka ulit ng lecture, tapos gawin mo ulit yon. Pero ang ginagawa ko, i-design muna natin tong first na lesson na ginawa natin. First lesson, design mo na kung ano yung gusto mong gawin. For example, kung gusto mong paliitan to, or palakihan, or lagyan ng shadow, ganyan. Mid shadow, para may shadow siya. Ganyan, no? Makita nyo may shadow siya doon. Tapos yung font niya, kung gusto nyo delete ko lahat to para mas madali sa akin mamaya mag-add ng text. Yan. Text. Delete lahat yan. Delete natin lahat yan. Kasi video lang. Gusto ko mag-focus lang sila sa video. Then, konting description ng video. Para walang masyadong laman yung Yan. Then, save. Title. Lagyan natin ng title dito sa baba. Ay, headline pala. Dito, headline. Tapos, pwede nating iset yung yung spacing nito. Ito, 0. Lagay natin sa taas kaya. Yan. Diyan natin ilagay yung title niya. Tapos, i-bold natin. Tapos, mamaya, i-edit natin yan. Ito na magiging template natin. Tapos, dito naman, yung text description niya. Yan. Yan yung text description. Tapos, kung meron kayong mga call to actions dito, sa baba, pwede nyo maglagay ng any images, ganyan, buttons, image, video, ganyan. Ito nakaset na yung video natin eh. Save natin. Then mag-exit tayo. And ito yun. I-rename natin to ngayon. Settings. Okay na pala to. Ulitin natin. So ito ilagay natin. Stage 0 orientation. Lagay natin dito. Yan. Save. Tapos, tsaka nyo pag i-upload nyo naman yung video nyo, pwede nyo nang i-upload na directly dito. Upload file, tapos yung video na gusto nyo i-upload. Pero wala akong video na i-upload. Pag nakagawa na kayo, pwede nyo Or pwede rin naman po na text lang yung nyo, hindi video. So, kung text lang ang gusto nyo, then gawin nyo lang text lang puro dito. Puro text lang. Kung hindi kayo comfortable na gumawa ng video, ilagay nyo lang yung text. And then, duplicate nyo lang yung ito na gawa natin. Don't forget na i-activate. Activate para maano yung activate. Then, kung gusto nyo maglagay ng assignment, create an assignment for this lecture. Ganyan. Create assignment, lagay mo yung title, na instruction. Tapos, pwede mo dito, mandatory to unlock the next lecture. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-proceed sa next na lesson kung hindi sila nakapag-submit ng assignment nila. Ganun. Tapos, i-click nyo yung activate assignment. Yan. Tapos, assignment. Text. Save. So, makikita nyo dito na meron dito yung icon dito. Ibig sabihin, may assignment yan. Tapos, meron pa dito, create a drip access email. Ano yung drip access email? Pag i-click mo yung question mark, sabi niya dito, this email will be sent to your students once they receive, this email will be sent to your students once they receive access to a lecture only applicable to students with drip access. Kapag ka drip access kasi, pwede mong iset doon sa membership na pwede mong iset kung kailan lang nila ma-open yung isang lesson. For example, ngayon ma-open nila yung lesson 1. Then, tomorrow ma-open nila yung lesson 2. And then, the following day ma-open nila yung lesson 3. And pwede mo din iset yung sabi dito kanina na drip access email. Kapag kasi net mo naman yon, once na-activate na yung lesson, magsisend ng email sa kanila na pwede na nilang panoorin yung lesson na yon. Yun. Ganun. So, yun. And then, duplicate mo na lang ulit ito. Duplicate.
ito, duplicate, confirm, and tsaka natin i-edit. Edit. Tapos ilagay mo ngayon, punta tayo kay, ano ito, so, stage 1 foundations, copy. Gawin natin lahat to para, ano, save, save, and then exit. At, ito is, punta tayo sa settings para ma-rename natin. Silagay natin dito, stage 1 foundations, save. Ito, yung sinasabi ko, delay. Dito, pag delay, sabi niya dito, this number is equal to the delays in days. So, for example, once na nag-join sila, pag 0, ma-receive agad nila yung access. Makaka-access ulit sila. Pag nilagay mo yan 1, yan, bukas pa nila ma-receive yung nilagyan mo ng 1. Yan. Tapos 2, ganyan, the next day, ganun. Maganda yan kapag gusto mo na na stage yung unti-unti nilang ma-access yung binigay mo na lessons. Hindi yung at once, ganun. And activate natin. Activate. Tapos duplicate ulit, ilagay ulit natin yung ito. Edit. Lagyan natin dito. Save. Tapos settings. Yan. So, tapusin lang natin lahat, no? Para may pakita ko sa inyo yung structure niya. Duplicate ulit ng duplicate. Yan. So, hello po sa lahat ng mga kakarating lang. Hopefully po ay naiintindihan nyo kung ano yung ginagawa ko. Ang ginagawa po natin is gumagawa tayo ng mini course. And nagpatulong tayo kay ChatGPT para maayos po yung pagkakagawa, yung titles, ganon. Kasi ako mahina ako sa pag-ano ng mga titles eh. Pero kapag binigay naman natin kay ChatGPT, nagagawa naman yan ng maayos. And even yung mga lessons, yung content, pwede mo na namang ipagawa sa kanya as long as yung idea is manggagaling sa iyo. Ganun yung ginagawa ko minsan. Binibigay ko lang kung ano yung idea ko, tapos pinapaayos ko lang sa kanya yung pagkakalahad para mas madali maintindihan ng mga viewers. Yan. Activate ulit natin. And yan. Kung nanonood po kayo, pa-comment naman po para alam ko na may mga nanonood. And if you have questions po, feel free to comment para po alam ko kung ano yung mga hindi nyo naiintindihan or any clarifications, ganon. So, wag po kayong mahiya na mag-comment. It's my first time to do a live stream na ganito. Usually, ang ginagawa ko is Zoom. Pero, I said, try ko nga na mag-live stream ng ganito. Na, sa ano naman, sa Facebook naman. Hopefully, maganda yung sound ko, no? Hindi ko alam kung ano. First time ko din gumamit nitong OBS. Yung OBS Studio. Para merong yung mga maayos ko yung screen, tsaka may mga text na ganyan. So, madali lang naman pala. Yan. And stage 4, activate natin. Tapos mamaya titignan natin kung anong itsura naman kapag pagka-venue natin doon sa yung kung saan, kung ano yung makikita ng mga students. Ganyan. So, konti lang yung natin. Copy. Konti lang yung ating lessons para mas madali. Stage 5. Yan. Ito na yung pinaka-last. Yan. Yan. Sabi ni Sir Bernard, watching and learning. Sabi naman ni Ma'am Chacha, good eve po. Hello po, good evening din po. Yan. So, ang ginawa natin, isang module, tapos 6 na lessons na mayroong orientation. And ito, kung gusto nyo pa ng another module, hindi pala natin na-activate to. Kung gusto nyo pa ng another module, click nyo lang dito, add module. Napakadali naman, di ba? At saka, kung mayroon man kayo na hindi alam kung paano mag-proceed, meron na din dito kasi si system Meron dito yung AI chat niya dito. So, may mga dyan,
preloaded na questions. Pwede ka ring mag-ask. Kasi AI naman siya eh. So, makakapagsagot siya kung ano yung ano. So, for example, uh, how to create a mini course. Step by step. Tapos, sasagutin niya kung paano. So, madali na lang siya. O kaya kung nakaano ka, kung meron kang specific na gustong gawin na hindi mo alam kung paano, pwede mong itanong dito. Ganyan. So, meron na siyang sagot yan. Yan. Creating course in your account, go to asset courses, add a new course, and sasabihin niya kung paano, step by step. Yan. So, madali na lang siya ngayon. Bago lang kasi ito, yung AI chatbot niya na yan. So, yan. So, pagka titignan natin kung ano yung tsura niya, punta tayo dito sa View and Customize Theme. Click natin dito. And makakita nyo dito. So, dito na po yung stage 0. Yan. So, walang video eh. Stage 1. Ito na po. Stage 2. Stage 3. So, makakapansin nyo dito 0%, no? Pag dito sa stage 0, kunwari, minark ko as complete to, automatic siya, 17% na. Oh. Yan. Tapos may assignment eh. So, they will upload. Makapag-upload sila ng assignment nila. Ganyan. And, ito. Submit. Confirm. So, pag sasubmit mo ngayon, pag pumunta tayo, pag nag-submit sila, pag pumunta tayo sa courses natin, tapos dito sa assets, courses, students, dito sa students, assignments, yan. May makikita kayo dito, oh, pending, sabi niya. Tapos, ano yung course is Digital Mastery Mini Course, and ano yung module, Module 1, ano yung lecture, Stage 0 Orientation, and click nyo to, and then download file. Pag dinownload mo, makikita mo yung sinend niya na file. Yan. Ito siya. And then, pwede mo siyang i-approve submission or i-reject submission. Eh, kahit ano yung isi-select mo dito, may receive sila na email. At malalagay doon. Kunwari, pag reject ko, reject submission, meron kang comment na pwede ka mag-comment. Bakit rejected? Ano yung next na gagawin niya para ma-correct yung assignment niya. Then, pag ni-reject ko, meron kang marireceive na email. Tignan natin kung may marireceive tayo na email. Hintayin natin. Ito na. Oh, your assignment for digital marketing mini course has been rejected. Sabi. Napaka naman nun na Your assignment. Here's my feedback. Wala kasi akong nilagay na feedback kanina. Pero makikita dito yung feedback. And then you can view in the lesson here. So pag click mo na ganyan, makakabalik siya. And then makikita niya na dito, rejected. Oh, na-reject yung assignment ko. Pwede ka ulit mag-submit. Submit yung assignment. Pwede ulit sila mag-submit. Hanggang sa makuha nila. Kasi doon sa mga sa mga nag-join sa workshop ko, madami talaga akong nire-reject. Reject na hanggang sa makuha na talaga nila. Kasi every week meron silang assignment na gagawin nila yung sinasabi ko na mga assignment. And kapag hindi nila nakuha yung gusto ko, talagang nire-reject ko talaga. Meron pa nga yung 3 beses sa isang assignment na nire-reject ko kasi gusto ko na makuha nila yung talagang yung tamang paggawa ng assignment na yun. Yeah. Okay, so may comment si Sir Ismael Deligero. Hello Sir Ismael, isa sa mga student ko. Sa course na ito, magagamit ko na yung sub-account ko kay Coach Chester po. Yan, so, yan. May sub-account kasi na ino-offer ko din. Sub-account. Pag sub-account kasi, you don't need to pay more para dun sa subscription kasi ang sub-account, makakakuha ka ng access doon sa subscription ko. Ganun. So, ganito po yung paggawa ng mini course. Napakaganda po niya kung hindi naman po siya mahirap gawin eh. Sa una parang mahirap, pero hindi siya mahirap. Yan, tapos dito. And then, pag natapos nila yon, pwede tayo maggawa ng quiz. So, punta tayo doon sa courses ulit natin. Buksan ulit natin. Yan dito. Settings. Gawa muna tayo ng quiz. Create a quiz for this module. Confirm. Doon sa natin dito, kunwari nakagawa na tayo, no? Make a quiz. Make a quiz
for this module. 5 na lang. 5 questions. Multiple choice, and true or false. Yan. So, papagawa tayo ng quiz kay ChatGPT. So, ito na yung quiz natin. So, first, what best describes digital marketing? Let's assume na ito is na-discuss mo doon sa doon sa lesson mo. Dapat na-discuss mo para kung magpapa-quiz ka, you can assess kung talagang may natutunan ba sila doon sa iyong mini course. And maganda rin ito na interaction with them. Kapag kasi nakapasa sila, they can boast to social media. And ipopost nila yung certificate nila. And pag pinost nila yung certificate nila at binost nila sa social media, then pag nakita yun ng mga friends nila, oy, ano yan? Parang maganda yan. Paano ko mag-join dyan? Parang ganon. So, natin yung question. Teka. Yan. Copy natin to question. Add question. Yan yung question natin. Save. And then, dito po, add answer. Pag click mo tong question na to, mayroon dito, add answer. Yan. Tapos, isa-isa nga lang kasi yung pag-add ng answer. So, dito, copy natin yung A, paste, then save. Tapos, add answer ulit. Kunin natin yung B, copy, and paste, save. At C, tignan nyo dito, ang answer dito is C, di ba? So, ilalagay natin yung C, add answer, paste, tapos correct answer. Click natin yung correct answer kasi yan yung correct answer. Save. Yan. So, yan yung correct answer. Add answer ulit, and D, copy, and then paste, save. So, yan yung first question natin. So, yun yung correct answer, yung C. So, add. Tapos, mag-a-add ulit tayo ng panibago. Add question dito. Add question. So, susunod ulit. Which sequence? Copy. Paste. Save. So, hopefully, nakakasunod kayo, no? So, ulitin lang ulit natin to. Copy. Add answer naman. So, click natin yung question and then add answer ulit. Paste. Save. And the answer is B. So, natin tong B. Add answer. Paste. I-click natin yung correct answer. Save. So, nag-green siya, no? Add answer ulit. Kunin natin yung isa. Mas maganda sana kung yung na niya, yung pwede mo nang i-paste lahat ng answers tapos select mo na lang kung ano yung correct answer. Pero right now, isa-isa yung paglalagay ng options. Kaya medyo matagal. But hopefully, magawa nila mas madali later on. Or you can upload questions with answers, no? So, add question ulit. Tiyagain lang natin hanggang sa 5. Kahit 5 questions lang. Pero, kung gagawa kayo ng quiz, mas maganda 10 or 20. Yung medyo mas mahirap naman po na masagot nila, no? Yung pahirapan nyo ng konti. Para kapag nakapasa sila, then they will really feel na talagang pinaghirapan nila yon. Kapag parang nag-exam ka ng board exam, di ba? Kapag napakadali, parang pag nakapasa ka, parang hindi naman masyadong achievement. Pero kapag medyo mahirap, no? Tapos alam mo na marami yung hindi nakakapasa. Tapos pag nakapasa ka, syempre, parang achievement, parang ipagmamalaki mo talaga, di ba? So, ganun din po dito. Medyo, pahirapan mo sila. Pero yung tipo na, dapat, mayroon pa rin makakapasa, no? Kasi pag walang nakapasa, ibig sabihin, hindi effective yung pagtuturo mo. So, dapat may mga makapasa. Yan. So, 4. Pangapat na tayo, konting tiis na lang po. Yan. Habang ginagawa ko to, hopefully may mga nanonood po sa atin, no? Ang nakikita ko dito, 13. 13 yung nanonood. Hello po sa 13 na nanonood. If you are watching, please comment
sa baba para alam ko po kung sino-sino yung mga nanonood. Yan. Ang correct answer dito is C. So, let's see. Lagay natin yung C later. Ito na. Correct answer is C. Yan. Ito. And pakilagay naman po sa comment yung reason bakit gusto nyo matuto ng paggawa ng mini course. Do you have a skill in teaching or gusto nyo lang matuto for para gawin para sa mga clients nyo? Or you want to make a mini course for your own services? Ganon. So, paki-comment naman po sa baba. Sabi ni Sir Dennis, interesting daw. Yan. So, last na po. Last question na to. So, gawin natin add answer. Ang answer naman dito is C. Apat puro parang C. Puro C na lang yung answer. Puro C lahat. Ay, di. B, C. Isa lang pala ang B. Walang yang tong ChatGPT na to. Ayan, teka. Eto. Uy, sabi ni Sir Dennis, exploring digital products creation. Teacher by profession daw siya. Hello po Sir Dennis. Teacher ka pala. Yan. Teacher. Yan. Very useful po ito for teachers kasi pwede mo rin gamitin to for your students. Pagka outside of kung gusto mo na more yung parang more outside the box, ganun ba? Yung hindi lang nagre-rely kung ano yung binibigay ng division or ng school niyo. You can make your own. For example, kung magpapa-assignment ka, 'di ba? Pwede mong ilagay dito tapos yun yung assignment. Pwede sila mag-submit. Ganun. Yan, so natapos na natin yung 5 questions. Hindi ko na tatapusin kasi marami pa dito, may part B pa. So, hindi na natin tatapusin yan. And, ang gagawin natin ngayon dito is, punta tayo sa activate quiz, then confirm. So, i-activate natin. Sabi ni Sir Dennis, from Ilocos Sur din, Santa Cruz, katabi ng Tagutin. So, yun, magkalapit lang pala tayo, sir, pareho tayong Ilocano. Sa naman po ako, Galimuyod, katabi ng Candon. Yan. Nagturo ako dati sa St. Joseph's Institute, Senior High School, grade 11 tsaka grade 12. Nag-part-time lang ako. I think mga 2 years din ako nagturo doon. Ang tinuro ko is ICT or Information Communications and Technology, tapos business management subjects, marketing subjects, ganun. Even accounting. 'Yun. Kaya medyo mula noon hindi ko na expect na magugustuhan ko yung pagtuturo eh. Doon ko na discover na okay pa lang pagtuturo. Pero at that time, before pandemic, nag-resign ako and then doon ako nag-start. Nung nag-resign ako doon sa sa job ko sa sa SJI, doon ako nag-start na magturo online. So, marami akong na-discover ng mga skills sa internet before doon nung kaya nansisip ko parang magandang magturo pero online kasi magpa-pandemic na that time, before pandemic yan eh. So nag-decide ako na mag-resign na lang ako tapos mag-online na lang ako. So nagturo ako kung paano gumawa ng website. Ang gamit ko pa noon na platform is yung GrooveFunnels. So, doon ko na-start na, hanggang sa tuloy-tuloy na hanggang ngayon, I'm still teaching. Kahit na may regular work ako dito sa UK, I'm still teaching naman ng mga free and yung may mga paid subscriptions. Pero hindi naman ako yung nagsisingil ng pagkalaki-laki. Yung sobrang napakamura lang talaga ng singil ko. Kasi, it's not, hindi yun yung hindi yun yung source of income ko talaga. Kasi ang reason ko lang naman bakit ako kailangan ko yung mga subscription, yung mga yun, yung enrollment fees na yun. For example, right now ang enrollment fee ko para sa mga sa VIP membership, yung merong live workshops ganun,
is 2,000 pesos lang, which is pag ano lang yun, pagka inipon yun, just enough para makapagbayad ako doon sa mga platforms na ginagamit ko para sa pagtuturo. Like for example, itong Sisung system. Ang binabayad ko sa platform na to para ma-deliver ko yung mini course is $48. So kung convert mo yun sa peso, malaki yun per month. Another one is yung ChatGPT din. So ginagamit ko yun yan. And then Canva para pagka gagawa ako ng mga creatives. And then gumagamit ako ng Zoom. So sa Zoom naman medyo mahal-mahal din 'yon para makapag-deliver ako ng mga live sessions ganyan. So all of those, yun yung lang yung para lang naman doon yung mga inipon ko. Kaya naman po mura lang po yung mga singil ko. Hindi naman to earn money kundi para lang ma-maintain ba. At saka ang napansin ko kasi yung mga tao mas motivated sila na mag-aral kapag ka merong gateway, yung merong bayad. Kasi napansin ko dati, pag free, yung mga nag-join as free is less motivated compared doon sa mga nagbigay ng bayad. Ang ano ko naman, kapag ka mag-join ka naman sa sa mentorship ko, lifetime naman po siya. Kapag ka nagbayad ka ng 2,000, lifetime na po siya. Hindi naman po siya yung monthly. So, yun lang yung parang yun lang yung commitment na hinihingi ko para ako naman ay makapag-commit din sa mga nag-enroll sa akin. Kasi kung hindi committed yung mga nag-enroll tapos magkakandak ako ng live session ng Zoom meeting ganyan. Tapos hindi naman nagjo-join lahat. Then parang sayang lang din yung effort ko, 'di ba? So ako nga nag-e-effort ako, nagbabayad ako ng mga tools para ma-deliver ko yung teachings ganyan. And then yung mga nagjo-join ng free, hindi sila mas motivated. Ang mas motivated yung mga nagbayad kasi syempre, nagbayad ako, kailangan ko mag-join kasi sayang naman yung binayad ko, 'di ba? Ganun yung nasa isip nila. Kaya mas gusto ko talaga magturo doon sa mga nagbabayad kasi may sila. Yan. Sabi ni Sir Marvin, teka. Marami na pala. Sabi ni Sir, nice to know that sir, sabi ni Sir Dennis. Thanks for sharing your story. Yan. Sabi ni Sir Marvin, kaya pala ang galing niyo magturo sa online sir with patience talaga. Yes po. Nalala ko nung nagtuturo ako ng senior high school, grabe. Ang titigas ng ulo nila. Kasi at that age talaga yun na yung rebellious na na stage ng mga bata. Yun bang meron na silang sapat na pag-iisip pero meron yung talagang mga pasaway talaga na meron din yung mga hindi pumapasok o kaya habang nagtuturo ka nagsasalita sila tapos may mga disrespectful ganon. Na-experience ko lahat yun, but it's a good experience naman. Doon ako natututo talaga ng so much patience na kahit na galit ka na kailangan talaga pa rin na pasensya mo talaga. Kasi ngayon kasi ang kasi ngayon pagka sa mga teachers kasi ngayon hindi na iba na kasi yun yung dati nung nag-aaral tayo dati na pinapatayo sa labas kapag hindi tayo nakikinig ganyan, pinapa-squat tayo ganyan. Ngayon kapag konting konting masabi mo lang sa mga students ngayon sasabihin na na, 'di ba? Abuse na ganun. So doon talaga ako natuto ng patience. Yan, Ilocano kagayang coach, I love it, sabi ni Sir Bernard. Yan. Ilocano po tayo. Thanks sir for making your courses affordable. Yan. Wala nga naman po. Ginagawa ko talaga yon para makatulong yung courses ko, hindi para kumita ng malaki. Kasi kung income naman, meron naman akong trabaho. So, kaya hindi ko binibitawan yung trabaho ko. Yan. Sabi, grabe, no to gatekeep na this. Salute to you, sir. Sabi ni Sir Marvin. Yes. Mostly, kapag ka nagtuturo naman ako, hindi naman po hindi ako nag-gatekeep. Kung ano talaga yung kailangan kong i-share, sinishare ko. Unlike sa iba, madami nagsasabi nito Unlike sa iba kasi na nagbibigay lang sila ng konti. Tapos, kailangan mong magbayad para ma-unlock mo yung buong idea. Pero sa akin,
Talagang binibigay ko lahat sa free, sa mga free, bonus na lang kapag gusto nyong mag-join doon sa inner circle ko. Ang binabayaran mo na kasi sa inner circle ko is yung time ko, one-on-one. Minsan one-on-one kasi pag may nagme-message sa akin is talagang naglalaan ako ng time para mag-reply sa kanila. Minsan nag-record pa ako ng video para answeran yung mga questions nila. Yun lang yung ano ko, yun lang yung next level ko. Pero pagka sa free, wala akong gatekeep. Binibigay ko lahat ng pwede kong ibigay na na informations. You have the heart of an educator, sabi ni Sir Dennis Bayang. Thank you po. And marami na din naman akong makakilala na talagang merong heart of educator, which is I'm very grateful na I'm one of them. Yan. Yes, sabi ni Sir Marvin Mira, yes, tama. Actually, nasa DepEd din ako. Alam na alam ko ang sitwasyon ngayon sa school. Yes. Sabi ni Sir Dennis, oo nga, very affordable ang course ni Sir. Thank you pala sa free course. Walang anuman po. Yan. You can still join sa mga hindi pa po naka-join sa mini course. You can still join. Nandito po sa baba yung link. You can type in your browser. Although yung iba doon, yung mayroon doon yung mga tinuro ko kasi last year pa yun eh. Meron din ako mga tinuro na medyo outdated na po kasi ang ano ngayon, ang AI platforms kasi ngayon is mabilis po yung yung flow. So, pwedeng yung tinuro ko ngayon, baka next month is outdated na, iba na yung platform, iba na yung nakikita nyo kasi ang bilis nga eh. So, bear with it na lang. So, hopefully makagawa ako in one of these days ng updated. Kagaya nung LTX Studio, I think nag-iba na yung structure niya, iba na yung nakikita nyo sa screen. Pero, yung idea po is the same pa rin lang naman po. Yung idea, yung itsura lang niya yung magkaiba. Pero yung idea nandun pa rin. Yan. Sabi ni Sir Marvin, when it comes to complain ng mga parents. Ito yung sinasabi ko kanina na about sa educators na iba na yung dati nung mga estudyante tayo, kaya tayo mas naging strong, kaya tayo mas naging ganito na kahit anong problema sa buhay nakakaya natin, nagiging resilient tayo because nung nag-aral tayo, talagang mas stricto noon. Mayroon pang mga palo, although hindi ko sinasabi na tama yung pagpalo ng bata, pero hindi ko minamind noon kung napalo man ako ng teacher ko or napagalitan or nasigawan or namura, ganyan, or nabato pa nga ako ng eraser noon. But I'm very grateful to all my teachers kahit na yung mabait man yun or yung stricto man yun or kinakatakutan kasi doon ako natuto, doon ako nagkaroon ng disiplina. Hindi kagaya ngayon na parang hindi ko naman sinasabi na yung mga kabataan ngayon is mas hindi masyadong discipline, pero yung kasi ngayon, yung way of teaching kasi ngayon, kapag yung mga teachers kawawa kasi kapag nasabihan mo or nasigawan mo or natasan mo lang ng boses is 'di ba tinutulfo na, 'di ba? 'Yan. So, 'yun po. So, nasa na tayo? So, tapos na natin yung yung quiz. I-activate natin. Don't forget to activate ha. Kasi hindi din mag-appear yan pag hindi na-activate. And then you can deactivate naman later on. Tapos, nasa na tayo? Yung quiz courses. Balik tayo sa courses. Dito. So, nandito yung naka-deactivate yung quiz natin. Teka, quiz for this module. Naka-activate naman Baka kailangan kong i-refresh. Yun. So, kailangan pala nating i-refresh. Kapag nakita nyo deactivated pa rin, although na-activate nyo na, i-refresh nyo lang. Then, tignan natin sa settings. Yun. Hindi ko na mahanap yung Dati meron yun yung certificate. Ito pala dito. Yung certificate. Balikan natin para ipakita ko. So, sa certificate naman, ito.
Pag nandito kayo sa courses, no, punta kayo sa settings. Itong settings. Tapos dito sa baba, pwede nyo ilagay yung instructor name pala na pangalan nyo. Instructor name. Chester. Yan. Tapos description. Paggawa tayo ng description. Write a short description for this course. Paggawa tayo kay ChatGPT. Yan. Yan. Ilagay natin dito. Yan na yung description. Then you can select the theme, the font, instructor's photo. Lagay natin yung picture ko. Ito. Yan. And click natin, then select. Crop and select. Yan. Pero dapat yung medyo mas professional naman kasi wala akong mahanap para mabilis lang. And show these module titles for students. Meron din dito email reminders. Ano naman yung email reminders? Eto, kapag hindi nila binuksan yung lesson nila, pwede ka mag-send ng email. Ganyan. So, dapat nakaset din po yung anong email na mo dito, domain mo. So, pwede ka mag-set. Tapos, dito na po yung certification. So, click mo yung issue certificate upon completion. Kung may logo ka, certificate of logo, lagay natin. Kunwari yung picture ko nga ilagay kong logo. Pero logo nyo ilagay nyo. Then, signature. Mag-sign ka sa isang papel. Tapos, i-ano mo yung signature mo. O kaya, meron dito signature maker. Hanap tayo, baka may mahanap tayong signature. Free handwriting generator. Free online signature. Ito. Draw. Tapos, mag-signature tayo dito. Yan. Kunwari. And then, download e-signature. Download signature. Then, save natin. Tapos, punta tayo dito. Select natin. And, upload natin. Yan. Nasaan? Oops. Cancel. Upload. Kunwari lang. Basta ganun yung pag-upload. Tapos, save. 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 Yan. May question dito. Kailan start ng new course mo, sir? Sabi ni Sir Dennis. Ang ano ko ngayon, yung course ko po, the same pa rin po, yung sa ChatGPT Blueprint. Merong free, tsaka kung gusto nyo ng more intensive na learning na nakabilong sa inner circle ko, na merong pwede kayong magtanong sa akin, pwede kayong mag-join sa live workshop ko, then you can join. Currently, it's ang regular price niya is 5,000 pesos, pero you can join right now for 2,000 pesos only. So, yung 2,000 po na yon is lifetime na po yon. Ibig sabihin, wala pong monthly subscription. Ang kasama po nun is yung sa VIP modules doon sa ating mini course. Meron din po akong mga live workshop na kung saan tinuturo kung paano ka makakagawa ng web applications without coding. So, ang workshop ay yung sa mini course, dun sa VIP, recorded yung mga yon. Pero meron akong yung workshop na per batch. Pwede ka mag-join sa next batch. Ang next batch ko is supposed to be next week, but I'm still waiting for more enrollees. So, pagka naka-earn na ako ng enough enrollees para mag-start yung next batch, then mag-start na po. I'm still waiting for enrollees doon sa workshop. So, kung mag-join kayo doon sa 2,000, you can join the next workshop, the next batch ng workshop po. I-announce ko po later kung kailan po. Yan. So, na-save na natin, no? Save. And, balikan natin yung course.
i-preview natin. Ito, tingnan nyo yung status, no? Naka-inactive pa siya. So, dapat i-activate po natin yan. Activate. Click natin dito sa activate. Confirm. Yan. And then, i-preview natin, view. Yan. So, ito na po siya. So, ito, and then yung quiz. So, kailangan matapos muna nila yung quiz, ay yung lahat ng lessons bago nila ma-access yung quiz. So, ang gagawin natin, i-complete natin lahat to. So, ito completed na. Next, i-complete natin to. Stage 2, complete, 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 and then next. So, ngayon, ito na yung quiz. So, try natin mag-answer ng randomly. Ito, and then submit answers. So, ito ngayon, 0%. Yan. Please try again. Retake quiz. So, tignan natin yung answer kanina. Sundan natin yung answer kanina. So, 1 is C. So, na yun. So, 1 is C. And then, 2 is B. 2B. 3, C, C, C. O, tatlong C na. 3, C, C, and then C. Then, submit answers. Congratulations, you have successfully passed the test. Your score is 100%. See the results. See results. So, ito, makikita mo kung ano yung mga result. And, tingnan natin kung may masisend na certificate. Hintayin natin. But I'm not sure kung na-activate ko kanina, kung tama ba yung pagkaka-activate. Pero ganun po siya. Oops, enrollments. Tingnan natin. Settings. Naka-activate naman. Tingnan natin, baka late lang siya. Yan, so hopefully may natutunan kayo, no? Thank you sa 14 na nanonood. I'll upload this kasi ang live stream na ngayon unlimited na lang yata yung yung time na mapopost doon sa Facebook. So i-download ko siya, then I will upload later on para doon sa mga hindi nakahabol. Then tingnan natin. Wala pa yung certificate Nasaan na yun? May tanong si Sir Dennis. Can I make a custom GPT sa ChatGPT and then sell it to a business client? Marketable skill by to sir? Yes, very good idea po yan. Actually, isa yan sa mga unang-unang idea ko. Pwede kang gumawa ng custom, nagawa ko na actually with a client. Pwede kang gumawa ng custom GPT. I-train mo yung custom GPT na yon. Tapos, isi-sell mo doon sa client. Kailangan mo nga lang ng subscription with ChatGPT para mas maganda yung So, pag magte-train ka, ang gagawin mo lang is, kailangan mo kunin yung, may ginawa na ako dati hopefully mahanap ko pa. Teka, hanapin ko yung custom GPT na yon. Kunin mo lang yung yung details, lahat ng details ng business, mga products, yung any details na yan, kung may website sila, ibigay mo lahat kay ChatGPT. Tapos, kung ano yung goal, pakita ko sa inyo. Ito. Ito yung Agritech Post Creator na ginawa ko para sa isang client. Okay, kay ma'am, kay Doc Chris, actually. So, ito yung Post Creator. So, gamitin natin, tignan natin. Baka makakuha kayo ng idea. So, pag may naglagay ako dito ng start button. So, pag click ng start, gagawa kasi ito ng
post pero meron siyang mga questions muna. Sinet ko na mag-a-ask ka ng questions para malaman kung ano yung topics. So, dito, step 1, content create category selection. Anong klaseng post ang gusto mong gawin today para sa Agritech by Doc Chris? Please choose one, sabi. So, pipili tayo diyan. Kunwari, pili tayo ng random lang. 2. Okay ko yan, 2. Then, step 2, suggested topic selection. Category chosen, natural way selection. Ngayon naman, pipili ulit ng topics. So, anong topic naman ngayon? So, pipiliin ko to, kokopyahin ko na lang to. Ito, pipili ko yung number. 4. Pipiliin ko 4. Kasi sabi niya, choose number 1 to 9, di ba? So, ang ginawa ko, pinalagyan ko lahat ng number yung options para ang gagawin na lang po ni user is select na lang yan yung number. Yan. So, ito na yung kanyang na topic na ginawa, yung copy. Pag-uusapan natin, bakit bumabaho ang dumi ng hayop, ganyan. Are you happy with this topic? So, proceed, select 1 to proceed, or kung gusto mong baguhin, to restart, ganyan. So, iwa-1 ko lang siya. Yan. Affordable na ang premium ChatGPT ngayon, di ba sir? Yes, affordable na po. I think meron na ngayong ChatGPT Go, di ba? Yung mas mababa sa Pilipinas. Nasa 300 pesos lang yata yon. So, napaka worth it po ng investment for ChatGPT. Kasi, ito na yung parang second brain mo. Ako parang parang sa akin, pagka nawala si ChatGPT, parang hindi na ako sanay na Kasi almost every day, almost every hour, ginagamit ko siya. So, ito na yung copywriting ginawa niya. So, yan na, copywriting. Ngayon, ask niya tayo ngayon to proceed with the thumbnail making. So, 1. Ganyan. So, makikita nyo dito kung ikaw yung customer, hindi ka na mahihirapan, ikaw yung client, hindi ka na mahihirapan na mag-iisip ng content everyday, di ba? So, talagang pwede mo siyang gawing business. And ito yung layout ng thumbnail niya. And ipo-proceed natin 1 para mag-proceed siya. Yan. Sabi ni Sir Dennis, pwede ba yan ang next course mo, sir? Making custom GPT as freelance skill. Yes, pwede po. Yeah. Ang prerequisite lang kasi nito, mas maganda kung meron kayong subscription with ChatGPT. So, kapag marami yung mga nakasubscribe kay ChatGPT na mag-ask na magpo-post ako ng post, tapos mag-ask ako kung sino-sino yung mga maraming yung mga nakasubscribe kay ChatGPT. Kasi hindi siya parang hindi siya sulit kung hindi ka nakasubscribe kay ChatGPT kasi limited lang po yung yung magagawa mo. Yan, so nagka-create na siya ng ngayon. Later on gagawa ko ng Sir Dennis. Ng ng ganyan na course. Yan o, di ba? Ang ganda ng pagkaka-design niya, di ba? But syempre, depende yan doon sa sinet mo na prompt. Kasi may prompt yan sa loob na kung bakit niya na ganyan. So, meron siyang, although, mapapansin nyo, meron pa rin siyang minsan mga mga hindi maganda yung pagkakaano niya. Mga common mistakes niya. Yung kamay niya dito, tsaka kamay na doon. Pwede mo namang ipabago yan eh. Yan, diba? Barang dalawa yung niya, kaliwang kamay, kanang kamay niya. But definitely maganda yung pagkakadesign. Kahit matanggal lang sana yung ito eh. Pero pwede nating sabihin dito, tanggalin mo yung isang kamay kasi dalawa yung kanang kamay niya. Gagawin niya po yan. Yan. So, silipin natin yung niya, prompt na ginawa ko. Actually, nakatilimutan ko na to eh, matagal na. Matagal ko nang ginawa to. So, dito yung sa configure. Ito, you are a guided assistant. Ito, nandito yung prompt. Yan, mahaba yan, no? Yan. Nandyan lahat. Yan. Gagawa ko ng don't worry, guys. Sabi ni Sir Dennis, yes, willing to join if na-offer ang course na ito. Yes, gagawa po ako. If marami mag-request. Yan. And then, of course, sa knowledge base, kasi pwede ka mag-upload ng lalagay mo dito lahat ng mga products nila, yung mga nila, yung mga details po ng company niya para nandun na po. Yan.
And then pwede mo nang ibenta. Pwede mong gawin na ano na monthly subscription, kunwari 100 pesos per month, di ba? O kaya one time. Yung ano. So, thank you Sir Dennis for ano suggesting that. Magandang idea 'yun. Pag ano. 'Yun. Any questions? Valentine's pala ngayon, no? Happy Valentine's po sa lahat, sa mga mayroong minamahal sa buhay, and sa mga single, happy Valentine's din pa rin po sa inyo. Bumili ako ng rose kanina, nagpa-deliver ako ng rose para sa asawa ko. And bumili ako ng steak. Magla-lunch kami after this, magla-lunch kami together. Magluluto ako ng steak na beef steak. Yun. So, I think wala na akong ibang topic. Kung may mga questions po kayo, feel free to comment before we end this session. Yan. And thank you sa mga nanonood guys doon sa 13 na ngayon. 13 na nanonood. And hopefully, marami kayong natutunan dito sa discussion ko na ito. Ang paggawa ng mini course, that's just the first part niyan. Kung next part is yung sa email marketing naman. So siguro magkakaroon ako ng separate na course about yan. I think yung sinasabi mo Sir Dennis na paggawa ng ChatGPT, custom GPT, i-schedule ko yan for the next live session siguro, live stream. Hopefully naman marami nang mag-join later on, no? Guys, pa-follow naman po yung Facebook page ko para kapag ka magla-livestream ako later on, ma-notify kayo. Para kapag ka mag-post ako ng announcement about live streams, yan, ma-notify kayo. Gagawa ako ng live stream later on sa mga suggested po ninyo ng mga topics. And kung kailangan nyo ng workshop, I can also make a workshop for those na. Yan. Yun. So, yan. Thank you, Sir Dennis. Sabi ni Sir Dennis, salamat din, sir. I will join your community soon. Yes. Welcome po kayo to join my community. Yun. So, yun na po. So, sa mga hindi pa naka-join doon sa ChatGPT Blueprint, it's a free mini course naman po siya. So, you can go to pinoychatgptblueprint.com. Yan. And sign up po for a free access sa mini course po natin. Yan. Thank you so much po and have a good day. Happy Valentine's po sa lahat. And hopefully, sa susunod po na live stream po natin, mas marami po yung manood. Yan. Siguro hindi lang maganda yung timing kasi Valentine's. Siguro may mga date yung mga iba. I think tama nga, parang mali nga yata yung timing ko kasi Valentine's Day nga naman. But anyway, thank you so much. Thank you Sir Bernard, Sir Dennis, sino pa? Si Sir Marvin, thank you po. And sino pa? Tignan ko yung mga nag-comment kanina. Sir Ismael, thank you. Ma'am Chacha, thank you po. Ma'am Melly Rose, thank you po for suggesting the digital marketing mastery. Yan. And yun. Thank you so much sa lahat and see you again on our next live session. See ya! Ingat-ingat!